nating malaman ngayon is paano natin ma-maximize yung remaining vision ng pasyente. 'Di ba? Paano natin malalaman no na okay yung niya, for example, for daytime, for walking, for driving ba, kaya ba niya? Tatawid siya ng street, kaya ba niya? Kakain siya mag-isa, kaya ba niya? Right? Pupunta siya ng mall mag-isa, kaya ba niya? 'Di ba? So mas specific no dun sa tasks yung activities na papagawa natin sa kanya, yung mga management plans na meron tayo naka-address doon, right? So next time that someone asks you anong pagkakaiba ng low vision exam versus a regular eye exam, so at least now no alam mo kung paano siya sasagutin, 'di ba? So mahirap kasi kapag halimbawa ikaw yung clinician or optometrist and ikaw yung natanong tapos hindi ka makapagbigay ng solid answer, no? So medyo yung confidence ng pasyente sa bababa, no? So pag mababa ang confidence level ni patient, there's a chance na yung compliance na hindi masyadong okay, 'di ba? So yun yung impact nun, no, if you're not confident enough to answer questions like that. Okay? So keep in mind, yung discussions natin, activities natin are all geared towards you practicing. Now practicing not just low vision, but essentially the profession. So think of yourself na preparing for that para hindi ka caught off guard, no? So halimbawa maaari hindi naman patient. What if your professor? What if your clinical instructor next year will ask you questions like that? No? So you have to prepare. Right? Sige, so tuloy tayo. May natatandaan ba dito sa ating presentation? Hanggang saan na natatandaan nyo dito? So we have visual acuity, discuss natin. Actually, we've already had an activity about this. No? So okay na tayo dyan. Okay. Umabot ba tayo sa pinhole acuity last week? Yes po, Doc. Yes po. Okay. Hanggang saan nga tayo? Diyan na po ata, Doc, mag-start sa radical reti, Doc. Oo, nag-stop tayo dito. Okay, thank you. Okay, so I think I've provided enough time for everyone. So I'll be checking your attendance, so please say present if you're here. Right? So better if you can turn on your cameras, pero kung hindi man, well, just let me know if you're here. Okay? Just check the attendance real quick. Hold on. Regina? Present po, Doc. Apable? Okay, thank you. Sherilyn? Present po, Doc. Thank you. Isabel? Sarah? Valde? Okay, that's it here. David? Baluso? Beverly? Grace? Beverly? Liliana? Keith? Present po. Thank you. Ricardo? Carlas? Okay. Catherine? Catherine? Ako ba? Rivere? Present. Okay, thank you. Ivy? Joyce? Ivy Joyce? Evite? Okay. Sige, later I will check the attendance again. Right? Pero right now, I'll be checking first, no, yung first batch natin. So, alright, Justin, Gabriel, Present po. thank you. Kier, Present po, Doc.
Thank you. Nicole Formento. Present po. Okay, thank you. Alina Angeline. Good morning po. Present po, Doc. Morning, present. Okay, thank you. Francesca. Present po, Doc. Thank you. Edelweiss. Present po. Thank you. Danica. Present po. Thank you. Nicole Ledesma. Present po. Thank you. Zaira Ann. Present po. Thank you. Trisha Medina. Mediana po, Dok. Present po. Thank you. Okay, Princess. Ay, Mediana pala, sorry. Princess May. Present po. Thank you. Hazel Charmaine. Present po, Doc. Thank you. Eunice. Present po. Thank you. Kimwell. Present po, Doc. Thank you. Okay, next is Loida. Eunice. Present po. Thank you. Don. Don Aubrey Santos. Not that here. Okay. Matthew. Present po. Thank you. Femi. Femi Ann. Celine. Okay. Not that here. Right. Marco Gabriel Sibal. Present po. Thank you. Robin Icron Sibal. Robin. Not yet here. Okay. Jeremiah. Present po. Thank you. Amirine. Present po. Thank you. Karil. Present po. Thank you. Pinil. Torres. Okay, not yet here. Jamie. Present po. Thank you. And Catherine Jane. Present po, Doc. All right. Okay. That's Doc. good. Thank you. Okay, so again, Doc. before we end. Oh, yes. Balde po present. Okay, sige. All right. Thank you. Okay, so before we end our session later, no, so I'll be checking yung attendance ulit, no? So temporarily I'll be marking yung mga hindi nag-respond kanina as being late. Pagka talaga wala sila mamaya, then they will be marked as absent. Okay? Okay, so let's continue, no? So we have activities lined up today. So medyo malaki ang mawala kapag wala ka rin today. Okay, sige, tuloy tayo. So our discussion about low vision assessment, no, stopped dun sa pinhole acuity. No, if I remember correctly, na-share din natin yesterday that this is also called as super pinhole. Why? Because you have multiple pinholes, no? Itong ganitong klaseng device is good, no? When you're basically outside and gusto mong magbigay na mag-measure ng VA na patient. So you can have it full aperture or with multiple pinhole discs or pinholes, no? So anong purpose niyan? So, a main purpose niyan is to allow your patient, no, to see with less light, no, coming dun sa kanyang mata. Kasi kapag ka single pinhole lang, no, so yes, good yan. Kaya lang, minsan, kapag masyado namang narrow, masyado namang maonti yung light na pumapasok, hindi rin maganda for patients, no. Specifically, halimbawa, kapag ang kaso ay retinitis pigmentosa, medyo mahirap sa pasyente kapag sobrang dim, no? So instead na makatulong, nagiging handicap pa sa kanya, nahihirapan pa siya na makakita dahil doon, no? So kaya may multiple pinhole. May naging patient ako before, actually sa buong family sila. So hirap na hirap silang makakita kasi from the mother and then tatlong anak, no, na bata, and even yung kapatid nung mother, yung mga tito,
tita, no, sila ay may retinitis pigmentosa with cataract. No? So imagine that, no? So retinitis pigmentosa, hindi ka pwedeng sobrang dim or konti yung ilaw kasi wala kang makikita, no? And cataract, kapag ka sobrang liwanag naman, masakit sa mata, may glare, 'di ba? So hirap na hirap sila na mapaaraw or gabi, hindi ma-maximize yung vision nila, no? So anong nangyari? Okay? While surgery is an option at that time, no, while we can say na, okay, patanggal mo yung katarata, palitan ng IOL, that is good, no? But remember, no, may reality tayo na not all people can afford that. Not all people can get the management, the ideal management or treatment that they need, no? Walang pera. 'Di ba? So, yun yung isa sa mga reality na kailangan mong maintindihan when you practice not just low vision but even your general practice, no, na kahit gaano kaganda ang management plan na ibigay mo sa pasyente, minsan kapagka hindi nila afford, no, hindi okay sa kanila, hindi realistic sa kanila, balewala, no? So, at that point, gustong-gusto sana nung family to have that surgery, kaya lang, hindi pa available for them at that time. Okay? So ano nangyari? We tried different ways, no, to maximize their vision, and then we found out, no, si patient na nagsabi sa akin, "Doc, yung nilagay mo kaninang pinhole, okay yung vision ko." What do you mean okay? Mas okay, mas malinaw. Okay. So ano nangyari? No, so on top of the glasses, na prescription glasses na meron yung mother, no, sa kanya muna kami nag-try out. Nag-cut out ako ng black na parang plastic, and then on top of that, nag-testing kami no, ng pinholes, no. So depende dun sa butas, no, na ano, nag-custom kami. So at no, eventually, no, so ang suot-suot niya tuloy ngayon na glasses, may pinhole, no? So magtataka ngayon yung mga tao bakit itim, bakit may disc dun sa salamin niya, no? So kakaiba, pero again nagwo-work sa pasyente, no? So that's something na we don't usually do in the field of low vision. But again, yun kasi ang pinaka nakakatulong sa pasyente, yun ang nagbibigay ng improved comfort, no? So better vision sa kanya. So kaya meron siya. Okay? All right, so let's continue. So now in refraction, no? So for low vision patients, maraming techniques hindi lang nakasama dito, but I think this is more of an introduction, no? So we will do that, no? We will have those techniques during our live sessions na lang, no? So mas maganda kasing pag-aralan yan kapag actual nakita yung kung paano gawin yung techniques, no? Okay? So your refraction, okay, revolves around the objective and subjective refraction. Yeah, so it revolves around objective and subjective refraction. So sa low vision assessment, you don't do just subjective refraction, kailangan mas maigi, no, na you back it with objective refraction. Bakit? No? Kasi hindi lahat ng pasyente ay capable and willing, no, na mag-undergo sa subjective refraction. May iba sa kanila hindi makapagsalita, may iba sa kanila hindi makapag-respond ng maayos, no? So wala sa tamang pag-iisip, no? So yung mga halimbawa pasyente natin na may other needs, no, may learning disabilities. So may mga papakita ako sa inyong videos, no. So you will see, no, kung minsan paano sila mag-respond kahit gaano na ka-animated yung ginagawa mo sa harap nila, wala lang sila, no? So wala lang. Okay? So mangyayari 'yun, right? So first technique is what we call the radical retinoscopy. Okay? Radical retinoscopy. So paano sa radical retinoscopy? Well, you have your retinoscope, and then kung kaya, better, no, kung meron kayong retinoscopy rack, ito makakatulong na maigi sa inyo. Now, if you have this, right? If you have this, right, and you want to practice, bring it to my class, no, sa face-to-face session, and then we will practice together paano siya gamitin. Bakit? Kasi mas madali ang trabaho mo when you do your retinoscopy with this rack, no? Kaysa loose lenses ang ginagamit mo pa isa-isa, ito nandito na lahat ng plus, no? So from 4,
I'm sorry, from plus 50 all the way up to plus 15, andyan lahat siya, oh. Nasa isang gamit lang siya. So, it makes your job easier when doing retinoscopy. Mas madali rin sa pasyente kasi mas mabilis kang matatapos. Hindi siya magtatagal sila o antukin. No, so yan. So, maganda siyang tool, no, if you're into that, improving your skills. Na actually meron din yan sa mga ano ngayon sa Shopee, sa Lazada. So, magandang investment yan. Alright, so radical retinoscopy, kailan ginagawa? Okay? When you cannot find a steady reflex or a reliable reflex. Halimbawa, no, during your when you perform retinoscopy at a standard distance, let's say 16 inches, no? Wala kang makitang reflex. Okay, may nakikita ako doon pero parang very slight, very faint na ilaw. Okay, alam mo ba kung with or against? Hindi ko masabi. Okay? If that's the case, then no, you may proceed with radical retinoscopy. Paano yun, Doc? Okay, si patient nakatingin pa rin sa target. No, walang magbabago sa kanya. Ang magbabago lang is ikaw at ang working distance mo sa pasyente. Okay? So you move closer until you establish a steady or reliable reflex. Halimbawa, kung nakita ka na ng reflex na masasabi mong with or against at um, 8 inches, for example. Ayan. Di ba? 8 inches. Oh, Doc, sa 8 inches na lumapit ako, kita ko na ngayon na with siya. Okay. Then, you proceed with your retinoscopy. Ganun lang. May iba lang is yung computation. Okay? So, something like this. So, in this example, 15 inches naman yung nagamit niya. No? So, kung si practitioner ay mas malayo nung una, nang lumapit siya 15 inches, okay na. Right? So, ang gross finding niya ay -10 sphere. Right? So, paano yon? So, to get the net findings, you just simply have to um, subtract yung gross retinoscope finding versus the working distance, yung dioptric equivalent. So, that's gonna be -10. Okay? So, if you compute yung 15 inches, that's plus 2.75. So, 40 over 15. Diba? So, ang formula natin, always 1 over f. Now, in this case, this is in inches, no? So, instead of 1, you get what? 40. Okay, so yeah, so -10 minus plus 2.75, you subtract algebraically. So, mangyayari dyan is, instead of subtracting, they're opposite signs sila, they will add together, right? There we go. Ayan. So, how did we arrive with plus 2.75? Ayan siya. Right? So, just like that, wala naman masyadong kakaiba sa computation ng radical retinoscopy. Yung actual procedure can be a bit challenging. No? So, doon tayo medyo kailangan tumutok kasi yun ang kailangan nyo matutunan. No? So, paano yung procedure? Paano gawin? Nakakangawit to tagal ko na nagre-reti Kasi kung sa normal na retinoscopy pa lang, hindi ka na gano'n ka komportable, imagine it will be more difficult sa radical retinoscopy. Right? Kasi nga, yung mga cases na hawakan mo dyan are not the normal ones. They're already low vision. Given agad na visually impaired sila. So, meron dyan may media opacity, corneal, lenticular opacities, meron dyan may nystagmus, right? Meron dyan maliit yung palpebral fissure, no? The list goes on. Marami yan. No? So, you have to really practice. Okay? Yes, Catherine? Yes, Doc. May certain distance yan kami pag nag-start nag-retin from the patient. Arm's length Okay. lang or... Yes, Doc. Good question. Right? So you start with standard distance, no? So kung ang standard distance natin ay 16 inches, no, or 40 cm, simula ka doon. Kapag wala kang makita na reflex or very very slight lang, faint lang, saka ka lalapit until makita mo na okay, yung reflex mo may movement na siya. Alam ko na yung movement with or against. Ayan. Thank you, Doc. Okay? Very good. Any more questions? Questions? Clarifications? Okay, wala naman po. All right.
Okay, let's continue, right? Okay. So automated refraction, right? So raise of hands, no, for those thinking na okay ang automated refraction sa low vision. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Alright, wala? Okay, sige. Paki-react naman ng ano to, clap ba to? Ganito. Kapag ka nagsabi na hindi okay ang AR, no, for low vision assessment. Yan, okay, may mga nag-react. Thank you. Ayan. All right. Also, I think we've already established this before, no? But one of the main reasons bakit hindi ganun ka-okay yung ating AR is it relies heavily, no, dun sa light na nagpa-pass through, sa transmission ng light dun sa different refractive media. Right? So kung unstable yung movement ng eyes, no, kung merong opacity, hindi na agad accurate yung babalik sa machine. No, in most cases, ang lalabas pa nga ay error. No? So we don't, really rely on AR during low vision assessment. In screening, yes, possible. No, kung ang purpose natin ay vision screening lang, no? It's not yet the actual low vision assessment. Pwede, maaari, walang problema, no? So, may sinasabi pa dito, minsan paano pag sobrang taas daw ng prescription? Okay, mag-error kasi siya. You can place a high plus or minus lens in front of the patient's eye while autorefraction is being performed. Or, better yet, just proceed with your retinoscopy. No, kasi may retinoscopy ka naman and there you can actually verify, no, kung paano yung movement nung light, and then if you're competent enough, no, kung ikaw ay okay na yung skills mo, mas okay pa kung tutuusin kasi si autorefractometer, no, magkaroon lang ng pterygium yung pasyente mo, wala na agad, mali na agad yung findings niya. Magkaroon lang ng slight na disturbance sa refractive media, inaccurate na agad siya, 'di ba? So I'm not saying that AR is not good. It is good, no? For regular practice, it's really helpful. But for low vision assessment, no, it has its own limitations. Okay? Limited yung pwede nating magawa. Halimbawa, yung bata na yan, ayan, kita no, kailangan pa niya itaas, ganyan, dikit yung noo, no? So, kung okay sana yung retinoscopy skills ng clinician at meron siyang retirac, in a few minutes tapos yan. Yeah, a few minutes lang, mabilis lang. So, it will save you time, no? So, mas okay sa pasyente, no? So, better to improve your retinoscopy skills, no? Yun lang naman pinaka bottom line doon. Okay? Let me know if you have any questions, ha? Just let me know if there's anything, no, na you want to ask or discuss, so we can proceed. Now, in subjective refraction, may mga techniques din na kailangan, no, na kailangan sa pasyente gawin, no? Depende sa situation. But before that, we need to understand, no, na in subjective refraction, hindi tayo gumagamit ng phoropter. Okay, hindi tayo gumagamit ng phoropter. Bakit? Kasi phoropter limits the movement of the head, no? So kung merong head movement si patient as compensation doon sa kanyang visual impairment, for example, may head turn siya, may head tilt siya, bakit? Because meron siyang visual field defect, no? Lahat na yon tanggal, mawawala, or may hirapan siya kapag siya ay naka-phoropter. So we don't use phoropter. Okay, another thing. So notice, alright, so in this case, yung ginagamit niya na trial lens is yung plastic, yung small aperture lenses. No, we don't want that in low vision assessment. Ang gusto natin is yung metal, yung full aperture, no? Bakit? Kasi nalilimit yung visual field ng pasyente. Paano kung halimbawa may retinitis pigmentosa to? Tapos lalo mo pang pinasikip yung kanyang paningin, no? So medyo nakaka-anxious sa pasyente yan, hindi komportable sa kanila. So ang ibibigay natin or gagamitin natin is yung full aperture, yung metal rim na trial lenses. Okay? Now, sabi ko may mga techniques, no? So we'll have to park that for later.
discuss natin siya in a separate discussion. But just to give you an overview, no, ang goal natin for refraction is not to reach 20/20 kasi hindi siya realistic. No, so halimbawa kung ang pasyente ko, alam ko na meron siyang ROP, retinopathy of prematurity, no, and it's quite the level or the stage is quite high. So I'm not really aiming to get 20/20 at that point kasi nga medyo hindi realistic yung goal. Also, sometimes may mga pasyente tayo, masaya na sila with 1-2 line improvement, no? Sa kanila helpful na yon. Bakit? Kasi in real life, that 1 or 2 line improvement might mean kaya na nila makapaglakad mag-isa, no? Kaya na nilang makita yung stairs, kaya na nilang makita yung doorknob, hindi na sila nahihirapan masyado pagka papasok ng mga kwarto, yung pinto, hindi na nila kailangang kapakapain. No, so hindi lang siya 1 or 2 lines. Sa atin kasi, normally cited, parang wala lang. Okay, from 20/200, 20/20 ka na. Ganun ba? Okay, thank you. Right? So, kumbaga, we actually took for granted yung ating vision. No? So, kung ikaw lang kumbaga magta-try ng visual impairment no simulation goggles for 1 day, so you will discover how difficult it is no to actually live with that kind of vision. No, so I remember before may naging activity ako before, so this years ago. So pinatry ko sa CEU rin yun way back 2017 I think. So pinatry ko yung goggles no sa tig-iisa sa group no to try it out no for 1 full day. No, so i-document mo lang kung kamusta yung naging araw mo. So that was like weekend, no? So sila ay nasa bahay lang, makain, no? Hugas ang plato, nanood ng TV, di rin ako nanood ng TV kasi nga kasi nga malabo yung paningin. So, yun, magandang activity yun to discover no, gaano kahirap yung paningin ng mga pasyente natin. No, so sa atin, tinry natin siya for a few minutes, max siguro 1 hour, pero yung mga pasyente natin, buong buhay nila, yun ang paningin nila. And may possibility pang mawala. No, so, baga, empathy. You have to provide empathy. Okay, questions about refraction. So may mga other techniques pa. We have the bracketing method, we have the stenopeic slit refraction. No? So yun yung pinaka ginagamit natin. But we will cover that in another session. So for now, what's best is to be aligned no kung ano yung routine natin no sa regular assessment. Okay, just raise your virtual hand kung merong questions ha. Tuloy tayo. In perimetry, okay? So you have different ways to measure, the visual field of your patient. Depende, no, kung saan ang apektado. So dito papasok ngayon yung knowledge mo about ocular diseases, 'di ba? So kung ang pasyente ko, alam ko na may ARMD, no, hindi ako masyadong tututok doon sa periphery kasi hindi naman doon ang expected ko na damage. I can probably do the confrontation kay as a way of screening and then the rest, no, I can proceed with Amsler grid. 'Di ba? So kung ang pasyente ko, alam ko na meron siyang retinitis pigmentosa, no? So I will be more concerned doon sa kanyang peripheral vision. No? So I might go straight and refer to to an eye center for perimetry measurement, no? So or kung meron naman akong gamit, I can do that, no? Pero in most cases, i-refer ko na yan. So depende sa situation ng pasyente, no, yung actions na gagawin natin for visual field testing. Right? So ano to, Doc? Okay, so you remember your binocular vision, you have this whole view right here, no? So up to halos 180 yung vision kasi natin, no? Halos 180. No, so yung rest dito sa periphery, no? So not all people can utilize that. Now, bakit pinapakita ito? So simply because if there's something wrong with your binocular field, right? Halimbawa, nagkaroon ka ng blind spot dito, right? So here. So ang mangyayari niyan, if you have good binocular vision, the other eye may compensate that. Hindi pa rin masyadong apektado yung pang-araw-araw mo kasi nga you have the other eye, no? Basically si left eye kaya kumbaga niyang ma-compensate, no, yung kakulangan dito.
Pero what will happen, for example, if in the left eye, dito sa exclusive monocular field, nagkaroon ngayon ng blind spot. No? So, walang way para makaabot ni right eye, na para ma-cover, para matakpan yung visual field defect na yun. So, doon nagkakaroon ng problema yung ating mga pasyente. Right? So, imagine if you have retinitis pigmentosa, unti-unti nawawala itong gilid na ito until umabot siya sa binocular field until, right, ito na lang, gitna na lang. Okay, wala na. Tunnel vision na siya. No? So, you have to visualize kung ano yung situation ng pasyente kapag ikaw ay nagbibigay ng assessment para maging effective. Otherwise, yung mga tests na gagawin mo, wala lang. Ginawa mo lang siya for the sake of, kailangan kong gawin eh. No? So, kung ganun ang mindset, sayang yung opportunity to learn, sayang yung opportunity to help kasi masasayang lang siya dahil the purpose in the first place is not right. Okay? So, yun lang. Now, this is a very good table na paki-memorize, no? Make sure that you know this very well, not just memorize. So here you have the different visual function or sorry, visual field tests, no? Kalagay lahat yan dyan. And then you have the extent of visual field measurement, no? So kung confrontation test, that's for like the entire, no, gross estimation lang siya. Not very accurate, of course, but that will give you clues, no? Kung meron bang difficulty yung pasyente. Then you have the test distance. Gaano kalayo ginagawa itong mga tests nito. Then the test targets. Okay? So notice you have plenty of ways no, to measure yung visual field, but iba-iba yung extent. No? Kung Amsler grid yan and tangent screen yan, that's what? 10 degrees from point of fixation, 30 degrees from point of fixation, hindi pa siya entire. Okay? Pero kung pag usapan natin, perimeter arc, Goldman, Octopus, or Humphrey, that's entire, no? Pangkalahatan, no? So, nagkakatalo na lang kung static or dynamic perimetry yung pinag-uusapan natin. Static means fix yung target, hindi gumagalaw, no? So, at magpa-flash lang siya at different places, and then si patient, ang pinaka-responsibility lang doon is i-click, merong clicker doon to check kung na-detect ba niya or hindi. That is the static. The dynamic means gumagalaw mismo yung target, no? So, gustong malaman kung at some point nakita na ng pasyente yung target natin na gumagalaw. Okay? So, Doc, kailan namin malalaman kung okay yung Amsler grid namin, okay yung confrontation test namin, and kailan kailangan i-refer? Okay? So, kung ang pasyente nyo, no, it really depends on the situation. Kung ang pasyente nyo, halimbawa, ay may ARMD, right? Kaya importante yung clinical abstract eh. Kasi kung sa clinical abstract ang sabi ay dry form ng ARMD and then under medication, under monitoring, then you can expect na okay, walang problema. No? So, ibig sabihin, under control, we're expecting good prognosis. No? Since dry form pa lang siya, hindi pa ganun ka-grabe. No? Pwede pang maagapan. Diba? So, in that case, you have Amsler grid, you provide the test, and then possibly ginagawa ng ibang practitioners, they give a card to their patients, no? Saying na, okay, tignan mo yung card na to every now and then. Kapag may nakita kang changes, you go back to us. No, yung Amsler grid card. No? May take home si patient. So that's the first scenario. Yung second scenario means na paano daw kapag wet form naman? Medyo aggressive na yung disease, no, medyo poor na yung prognosis. So in that case, alam natin na yung visual field ng pasyente, no, compromise na, no, hindi na siya, yung katulad ng unang scenario na stable, pwede bumalik sa normal. At this point, may chance talaga na mabulag yung pasyente natin. Right? So, you want that to be measured, to be documented sa perimetry findings, no? Bakit? For comparison. Yeah? For example, month 1 versus month 3 versus month 6 versus 1 year, meron bang progression? Okay? Kasi kung makikita natin na may progression, lumalala, no, yung vision ng pasyente, then we must coordinate and make sure kung ano mangyayari, mabubulag na ba yung pasyente natin? Should we start teaching techniques, no, para maka-adjust siya? Or
may chance pa ito. Kaya pa makuha ng medication. Yeah? So, there you have it. Okay, questions. May questions po ba tayo regarding perimetry? Clarifications. Doc, yung ano po, yung sa may perimetry hanggang sa octopus, paano po yun, Doc? Walang test distance. Oo, kasi ang mangyayari doon, talaga nakaupo na sila doon sa harap ng machine. Eto siya. Ayan. So, ayan oh, ganyan na siya. Hindi na siya in meters or inches. Talagang fixed na yung distance kasi niya. Hindi na naiiba. Ayan. So, kaya hindi na siya indicated dyan. Kasi nakaset na sa machine na ganyan ka ano. And one more thing, pansin nyo may mga hawak sila oh. Ayan oh, clicker yan. So, yan yung indicator. Pagka, kunwari, may nakita silang gumalaw or nag-appear, again, depende kung static or dynamic yung perimetry, kailangan lang nila pindutin yan. Poof, sa'yo na. May algorithm yung machine, no? Masasabi kung false positive or false negative yun. And ganun natin nalalaman. Okay? Any more question? Questions? Doc, Doc, paano ang anong charge niyan? Kung nagpa-perimetry lang ang patient. Ay, yung card, magkano? Yung charge niya, Doc, or kasi may mga ganun. I think siguro ranging from 500 to 1,000. I think hindi ko na sure kasi yung updated na pricing ngayon eh. Meron yun, no? So, most naman ng eye centers meron dapat yan. No? So, depende sa situation kung ang kondisyon ng pasyente requires visual field testing. Yan, malamang isa sa mga papagawa yan. I think 500 to 1,000. Hindi ko sure ngayon kung magkano honestly. Okay? Thank you, Doc. Welcome. Any more questions? Na naman? Okay. So, confrontation test, right? So, ito yung isa sa pinaka pwede mo magawa. So, pinaka mura kasi wala ka naman kailangan talaga. Maiwan yung pantakip ng mata. Kung wala kang pantakip, edi yan, no? So, panakamay. Alright, so, but ang main purpose dito is just to get like a gross idea kung kamusta yung visual field ng pasyente natin. Alright? What else? Okay, so si Amsler grid. Alright, you've already tried yung Amsler grid before, no? Nakapag-try naman na kayo. Hindi naman na sobrang bago sa inyo ito. Okay, excuse lang, wait lang. Okay. So, nakapag-try naman na ng Amsler grid before, no? I think in other subjects, available naman na to. Okay, familiar na tayo dito? Yes? May questions ba kayo about Amsler grid? Clear po, Doc. Okay, sige. So, there's no need to expound. Right? So, make sure lang na you're familiar with the instructions, no? So, sa akin, ang pinakatitignan ko is tama ba yung pinapagawa mo sa pasyente? Tama ba yung sinasabi mo sa pasyente? Kasi kung hindi, then that is difficult. No? That will cause some miscommunication and baka mamaya mali kasi recording na mailagay mo. Okay? So, expect no, na during our examination sa laboratory, that's so hoping na we can proceed with face-to-face para talagang makita ko yung assessment, yung performance nyo. Pero in case na face-to-face yung assessment, so bigyan ko lang kayo ng clue na may mga test procedures na maaaring paggawa ko sa inyo. May mga charts na you have to perform, you have to demonstrate. So maaaring Amsler grid will be one of them. So just be prepared. Okay? Okay, so there are different types ng Amsler grid. Depende sa pangangailangan. So kung nakakita na kayo ng booklet ng Amsler grid, you will remember na bukod sa black and white, merong inverse. So black yung background, white yung lines. Meron din naman black and red. Meron din yung may diagonal lines. Kasi kung hindi makita ni patient yung central dot,
Okay, paano yan? So, merong lines sa gilid. Pero para sasabihin natin yung pasyente na, okay, focus ka lang kung saan nag-meet yung mga lines na yan, sa gitna doon. Ayun. No? So, depende sa pangangailangan. Okay? So, iba-iba yung types ng Amsler grid. The tangent screen, kayo ba ay yes, before that. Hazel, sorry. Doc, para saan po yung Amsler grid na red yung gitna? May ano siya may certain na condition eh. So I think yung may mga retinopathy na in general. Teka, let me check if merong available resource tayo, ha? Okay. So, iba-iba siya. Depende siya doon sa, doon sa situation. Kaya, ha? Hanap tayo ng may instruction, may guidelines. Doc, sure. Hindi. Iba. Iba yan. Same, Pareho lang silang sure. Yeah, this one. So, ito, pwede kong ipakita sa inyo to. Send ko sa chat. So, depende na iba-iba yung types, iba-iba yung purpose niya. So, yan. May reference tayo dyan. Sige, so ito, share ko rin. Wait lang. Para kumpleto yung ating idea. So, yan siya, no? So, ito yung iba-ibang types ng Amsler grid. No? So, hindi ko lang bakit niya ginawang ganyan color. But ito yung chart number 1 natin. It can be inverted, can be the other way around. So, black background, white lines, or white background, black lines. No? So, standard yan. Ito yung sinasabi ko, paano kapag may central scotoma yung pasyente? No? So, hindi niya makita yung central dot. Anong gagawin niya? So, may mga diagonal lines na nandiyan para mag-serve as guide. So, patient, kita mo yung diagonal lines? Opo. Okay? So, tingin ka nga diretso lang kung saan mo na-imagine na nag-meet sila. Okay. Ayun. So, yun siya. May guide tayo. Okay? So, binibigay ito kadalasan kapag ka-obvious naman na mayroong central field defect yung pasyente. As in, central talaga, sentrong-sentro. Yan siya. Yung chart number 3, ito yung merong black background tas red na lines, no? Has color scotoma. Yan. So, yun nga. May mga certain diseases, no? So, na hindi basta-basta na detect ng regular Amsler grid chart. So, yan siya. Ang labo naman. Grabe naman to. Okay. Wait lang. Balik na ako dun. Okay. So, itong chart number 4, walang lines, no? May mga dotted dotted areas lang talaga siya. Puno-puno ng dots yan. So, dito, mas pronounced na makikita ni patient. Parang walang dots dun sa isang part na yon. Sige nga, saan yun? Diba? So, magkaiba. No, Doc, bakit hindi na lang yung chart? Okay. Yung chart na regular, chart 1, yung mga lines, okay yan kung gusto mong ma-detect mga distortions. Yeah? Makes sense? Kung gusto mong ma-detect ay distortions, so microp siya, macrop siya, metamorphope siya, maganda ang lines kasi makikita mo yung kung straight or hindi yan. Pero kung talagang scotoma na yung tinitignan mo, so you might as well use this as well. So chart number 4 na to. So hindi lang basta isang chart ang ginamit mo, kinonfirm mo na yun nga, karon yun nangyayari. Okay? May reference ako binigay sa chat, no? It provides more explanation. So, pwede nyo siyang gamitin. Etong 5, no? So, metamorpho siya. No? So, yan siya. No? So, depende. Etong 6, mas detailed dun sa reading lines, no? So, halimbawa, yung pasyente nagrereklamo. Minsan, yung mga letters kasi di ko malaman, parang nalulukot na sila eh. Ay, nako. No? So, kung ganon,
Ayan, chart number 6, reading line specific yan. 7 is dun sa very small na line sa boxes, meron kang hinahanap na specific na skotoma sa gitnang-gitna talaga. No? So, ayan siya. And then, mas sensitive yung pasyente mo sa metamorphopsia kung dyan, kung central vision. So, depende sa situation. No? Depende kung ano yung iyong kumbaga situation at hand. Yan siya. So, yan. There we go. Okay. So, yan siya. Polar scotomas and desaturation that may occur in toxic maculopathy. So, may retinopathy pa rin naman, pero more of specifically sa color. Yan. Okay. So, yun. Maganda rin itong reference na to. May mga side notes siya na pinapakita. Yeah, may questions tayo? May questions pa about Doc, yan ba yung about ano yung recording niya? grid central vision? Recording. So, sa recording, usually, narrative yan. No? So, kung Amsler grid, gusto mo lang malaman kung normal, no significant findings, or meron ba siyang missing lines, distorted lines. So, usually, pinapagawa natin yan, pinapademonstrate natin sa pasyente kung nasaan, no, yung distortions kung meron man. And then kung anong chart yung ginamit mo, of course. Yeah, but in most cases, chart number 1 naman yung pinaka-common no? So, kung meron kang opportunity to use yung other chart, mas maganda. So, yun. Okay? Any more questions? Okay, wala na pong question. Alright, let's proceed. So, this is your tangent screen. Kayo ba ay nakapag-try na ng tangent screen before? Nakapag-plot na talaga, measure talaga ng tangent screen? Opo, Doc. Opo. So, Jeremiah, hindi pa. So, Catherine, ikaw, hindi pa? Oo. Doc, nakapag-try na po. Nakapag-try na. O, si Catherine pala nakapag-try. The rest, hindi pa. Okay. So, let's check sa office kung meron pa ito. Kung meron ito din, we can try this out para ma-experience mo rin. Pero kung halimbawa, Doc, paano yun? Kailangan kong magpa-visual field testing. Magpa-Amsler grid ka, confrontation. Hindi Kaso kailangan ko yung talagang malalaman ko naka-plot, hindi lang bastang alat kamba. Ang gagawin ko? Okay. So, Amsler grid, tangent screen, mas mura siya than your perimetry, of course. No? So, ito, black na cloth lang, tela lang. Okay, patahi mo lang yung mga bilog-bilog na yan, okay ka na Diba? So, matrabaho, oo. Kaya matagal kasi talagang meridian by meridian, line by line, kukunin mo yung extent ng kanyang visual field with different targets. No? So, kung makita mo, may red, may white, may green, no? May blue pa nga yan in other cases So, malawak. Matagal actually, time-consuming siya. Kaya nga siguro hindi ganun karami ang gumagamit. But, kung gusto mo talagang malaman, maiplot yung visual field ng pasyente mo manually, yan yung proseso. Okay? So, you might be wondering, Doc, bakit may iba-ibang kulay, target, itong mga ito, no? Remember, sa vision natin, iba-iba yung photoreceptors na nagre-react, depende sa light, depende sa target, moving or hindi. So, yung biggest target dyan, in most cases, para lang, for sampling. And yung white, mostly for yung parang pinaka-starting point mo. But, kapag low vision patient ang pinag-uusapan natin, so hindi mo na ina-expect na yung mga maliliit na mga pins na yan, makikita na yan, You have to use something bigger, para maging mas visible sa kanila and magkaroon ka ng idea kung gaano ka lawak yung nakikita ni patient. Okay? So again, pag normally sighted, usually mga pins, yung mga smaller pins, okay yan, gumagana yan. Walang problema yan. Pero pag low vision ang pinag-uusapan, mas malaking target ang kailangan. Okay?
Ito yung recording niya, no? So, ang mangyayari, may mga pins, di ba? Para saan yung mga pin, Doc? So, yan, i-indicate mo lang na ito, dito yung nakita ni patient, no? So, habang, halimbawa, ang nakita na ni patient, ito, hanggang dito. Maglalagay ka ng pin dyan. Hanggang dito, sige, kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng Sino, Doc? Yan simple. yung pinaka-maintenance nila. Alin, sorry, nakashare naman ako, no? Ano Doc, yan? Sorry? Yan ang ginagawa ng markings nila, di ba? Ipa-plot niya basically kung ano yung nakikita ng pasyente mo. So, kasi hindi mo naman matatandaan yan. Ilang linya yan, oh. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? So, ang dami ng linya na yan, no? So, ang mangyayari dyan, halimbawa ganito. So, nag-present ako ng target. Okay, let's say, for example, pinesent ko yung red. Okay? Pwede ko ba siyang enlarge? Yes. Okay, very good. Let's say, monocularly done ito ha. So, ibig sabihin, tatakpan mo isang mata bago ka mag-proceed. So, ang naka-present for example ay red. No? So, takpan ng red, ang ipe-present natin ay red, tapos papatakpan natin yung, for this example, yung right eye. No? So, left eye yung in play. So, magpe-present ako ng red na pin. No? So, pagka sasabihin ni patient, stop, nakita niya na. Or okay, depende sa inyo. So, for example, ito, okay, back. Okay, this goes on. Sabihin natin, okay, okay, okay. Yan. So, ganun lang naman yan. Okay, okay, okay. Medyo dito na, nahihirapan siya. Okay, 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 okay. Example lang ha. So, ito para lang may idea kayo kung paano nangyayari. And ayan. No, so habang si practitioner nagpo-proceed sa test, naglalagay siya ng pins, no? So imagine ganyan itsura ng pin. No? So ano mangyayari after? Ipa-plot na natin 'yan. So i-connect mo lang yung mga lines. No, sorry, hindi pantay ngayon. Ito baka pwede to. Trabaho. Na. Alam niyo naman na eh. So mangyayari, no? So yung mga lines yan, i-connect natin diyan. Okay, so ngayon, makikita mo ngayon yung visual field ng pasyente per color. No? Kasi yung color indicates kung gaano ka-sensitive yung retina nila. Remember? Diba? Kapag red yan, yan yung pinaka, kumbaga, sensitive sa bright colors. Yan. So, ganyan ang mangyayari. Ipa-plot mo yan till maka-reach ka sa dulo. Sorry. Yung lines hindi okay. But, masasabi natin na for left eye, anong interpretation nyo dito? Ito ay OD. Oh, ano nangyari? Anong interpretation nyo dyan? Anyone? Ito yung visual field na nakikita ng pasyente. The rest, wala na. Anong interpretation nyo? Doc, yung OD niya, Doc, mas mas limited yung peripheral na nakikita niya on the temporal side. Temporal side. I'm sorry, this is not, sorry for the confusion. OS pala rather. OS. Sabi natin kanina OS. So, yun, medyo mag-change tayo doon. So, kung OS yan, nasal side ito kasi ito yung ilong ng pasyente. Pag yun naman doon, bandang nasal side, limit yung niya, nag-review niya. Kasi mas wider yung temporal side yun, that area. Oo, no? So, yan. No? So, sample lang naman yan. So, depende kumbaga kung ano yung magiging case. No? So, useful din to kapag halimbawa talagang severe yung visual impairment and then maaaring iba yung maging performance na depende sa color. So, bigyan ko kayo ng sample. Paano kapag ka-green? No? So, sabihin natin, halimbawa, exage ko lang sa green, medyo hirap siya. No? So, medyo hindi niya makita na maayos yung green. So, nangyari, bilisan na natin i-plot ko lang So, ayan siya.
Gets nyo? Possible na maging ganito yung outline ng visual field ng pasyente nyo. Depende, kumbaga, depende sa performance niya, of course. Yung white is more of parang sample yan. In most cases, binibigay yan kapag gusto mong tignan lang kung kamusta yung vision ng pasyente mo. Like overall, parang sample lang siya. Hindi siya talaga bibigyan ng bearing. Oops, sorry. So yan, so just to give you an idea, ganyan lang most likely makikita nyo so pagka nag kayo ng tangent screen, no? So iba-iba yung target, no? And then maaring iba-iba rin yung extent, no? Yung lawak nung maaabot nung target sa pasyente. Okay? Alright, may questions po tayo. Interpretation doon, mas importante kasi yung plotting, okay, given yan alam na natin yan. But yung interpretation, doon mo masasabi kung limited ba, restricted ba. So, yun. Yung physiological blind spot, by the way, etong dalawang bilog na ito, dalawang oval na ito, no? So, corresponds to that. So, alam naman natin, ang physiological blind spot ay nasa temporal. No? So, kapag ikaw ay nagpa-test ng visual field, okay? So alam mo na at some point mawawala yung target. So that's completely normal. So yun lang yung position niya in space, no? So para lang aware tayo. Okay? Okay, target size, target color, pupil size, vision, tension, cooperation. So ito yung actual form, no? Pero ang pinakakailangan mo dyan is yung plotting, baga. And this is the perimeter. Ayan, so yun siya. So sa perimeter may dalawang klase, no? So you have the static and dynamic. Static, steady lang yung target, lalabas lang siya kung saan-saan, pipindutin mo lang pag na-detect mo. Dynamic, gagalaw siya. No? At sa certain point, gagalaw siya. And then, kailangan mo siyang pindutin pag na-recognize mo na yung target. No? So, depende rin naman. Actually, okay rin naman parehas yun Pero, most of the time, people go for, or laboratories go for a Goldman perimeter. Okay. Any questions with the visual field? Clarifications? Okay, wala naman. All right, let's proceed. Color vision test. Okay. Ishihara. Right. So, si Ishihara is, what do you think about Ishihara? Tingin niyo ba okay siya sa low vision assessment or hindi? Anong thoughts niyo about that? Siguro po, Doc, pwede naman po since sa color, if ever colorblind na rin sila. Siguro pwede. Okay, sige. Ano pa? Okay. Pero itong tip ko sa inyo, so not just with Ishihara, no? Kapag ganun ang tanong sa inyo, no? Yung sagot na siguro can be weak, no? I'm just imagining, paano kung halimbawa board exam nyo na and si board examiner nagtanong sa inyo, do you think this test is valid for this condition? What do you think about this test? Will you provide this to your patient? Okay, kung ang sagot nyo ay siguro, medyo mahina, kumbaga yung pool nun, wala masyadong convincing powers. No? Si doctor ba, magtitiwala ka ba kay doktor na ang sinasabi, okay ba to doc? Siguro. Ito doc test na to, baka pwedeng gawin sa akin. Siguro. Okay, gets nyo? Diba? So, nothing wrong with siguro. No? I'd say nothing wrong with that. Walang problema. It's just that, no, as eye care professionals, you have to have a definite answer, no, especially dun sa line of work nyo. Okay? Kasi kapag hindi kayo sigurado, pagka ang sagot nyo ay siguro, imagine na lang kung ano yung maiisip ng mga pasyente nyo sa inyo. No? So, yun yung sinusubukan ko lang na i-build natin dito. Right? So, para aware tayo, no, na ano nga ba nangyayari? Bakit Ishihara? So, ang key takeaway dito is ask yourself, okay, bakit kaya siguro sagot ko? Ano kaya dapat dito? Ano ba tinetest ni Ishihara in the first place? So, wala nang sasagot ng color vision kasi given na yan
Pero specifically, bakit Ishihara? Bakit hindi D15? Bakit hindi Farnsworth 100? Bakit Ishihara? So anyone here? May idea? Kung meron pong red, green, or blue deficiency yung patient. Okay. Hindi ba yun na-detect sa other tests? Mas accurate lang po yung sa Ishihara. Are you sure? Parang hindi. No? No? So, thank you, Jeremiah. So, I hope you don't take offense on that. So, yun lang. Ang purpose lang doon is to to trigger some questions sa inyo para hindi kayo blindly following kung ano yung mga kumbaga binibigay sa inyo. So, syempre, yes, nasa school kayo, matututo kayo, but I challenge you to ask yourselves, tama ba itong tinuturo sa akin? May sense ba to? Bakit tinuturo sa akin to? Di ba? You start questioning yung mga bagay-bagay na yun, no, para maintindihan nyo talaga siya. No? Kasi kung halimbawa, kung ang alam mo lang, Ishihara is for color vision test, bakit? Di ko alam. So, medyo kulang yung iyong understanding, no? And ang mag-suffer niyan ay yung pasyente mo. Di ba? So, I'm giving you another resource, no? So, this is a good reference. Yung mga ibang plates kasi, yung mga ibang references kasi, bibigyan ka lang niya ng numbers, normal hindi, tapos wala na. But this one gives you a perspective no, kung paano yung, kumbaga, analysis niya, kung ano yung makikita ng mga pasyente. Okay? So, sharing my screen now. Okay, I will drag this. Yan. Okay. So, remember, yan yung mga color plates natin, no? Ayan siya. Nakalagay, Ishihara chart. So, this is the official material na ginagamit ng USAID, no? So, ito yung isa sa mga naging mga partners na before, nung ako'y active volunteer pa sa Resources for the Blind, no? So, kami pupunta sa iba-ibang lugar. Mamaya, yung mga papakita kong photos, actually, they're from the project, no, na sponsored ni USAID. So, yan. So, ito yung usual color vision chart. Pwede mo siyang i-print, no? So, kung mas maliit, halimbawa, half ng page, okay yan. Good yan. Pwede yan. Walang problema. So, pseudo-isochromatic plates. Dok, bakit pseudo-isochromatic plates? No, kasi for normal people, we might say na, that's number 15. Walang problema. Okay? Pero notice na may mga iba-ibang mga colors along the way. Kaya nga pseudo means false. Iso means one or parang homogeneous lang siya. So parang akala mo isang kulay lang, pero hindi. No? So that's your Ishihara. And then you don't have that in other tests. No? Wala kang ganyan sa D15, sa F100. Wala. Sa Ishihara lang yan. So something na unique sa kanya. Okay? Another. Yung question kanina, ano bang dinedetect ni Ishihara? Compared to other color vision tests, si Ishihara kasi limited, no? So, in most cases, you will identify whether normal or abnormal yung color vision. That's one, no? So, yun, pinakamalalaman mo yun kapag bagsak-bagsak na siya. Pag may nakikita na siya mga numbers na wala ka naman nakikita as a person with normal color vision. Another would be yung abnormality will be mostly limited to red-green deficiency lang. Yun lang. No? So, yung other color vision defects, hindi masyadong pronounced, hindi masyadong malalaman. So, you will most likely get yung D15 for that. Okay? So, let's go over one by one no, para makita mo siya. See? You have red-green deficiency here. No? Asaan yung ibang color deficiency? Wala siya. Limited siya. Gets nyo? Yeah? Limited yung Ishihara nyo to identifying normal vision versus red-green color deficiency. So please remember that. Okay? Kasi kapag mali ang understanding nyo sa tests, wala na. Lost na kayo. No? So magpo-provide ka ng Ishihara tapos sinabi mo meron siyang blue blindness. Saan? Saan? Saan mo nakita yun? Red-green deficiency ang meron tayo dyan. Diba? So know your tests. Read. Ask questions. Practice. Okay, so let's go over them. So yung 8,
kita mo, no? Yung si normal person, normal color vision, number 8 na nakikita. Someone with red-green deficiency is 3. Bakit? No? So kung faintly makikita mo, no, iba yung kulay nito, no? Hindi na napapansin to ng tao na may red-green deficiency. Nakikita niya lang ito lang surface na, ito lang ito lang structure na 'yan. Okay? So what we usually do sometimes we let them trace no kung ano yung nakikita nilang pattern para alam natin. Okay? So yan. So number 6, yan siya, maaring 5. Okay? So carefully designed itong plates na to no, para makita natin kung meron bang mga kakaiba nakikita. 29, 70. Paano naging 70 yan, Dok? Ayan. So again, depende, no? So may mga differences in shades, in hues, in saturation na nag-a-allow dun sa patient makita yan. 2. I'm not sure if napapansin nyo, pero medyo, ayan o, kita nyo yung 2. Ayan. So, may mga instances pa, ito interesting. Okay. So 97, most people with red-green deficiency don't see anything or see something wrong. May mga patterns tayo dito. Ayan. Ito amazed ako palagi kapag ako'y nagpo-provide ng test at may color vision deficiency yung pasyente. May mga plates na sa atin, wala tayong nakikita. Okay, lines lang yan. Sila may nakikita sila. Dok, may 2. Talaga? Saan? Titrace pa nila yon. So, kung 45, oh. Ayun. So, wala tayo. I mean, kung normal yung color vision mo, yun siya. And this one right here is a strong color vision defect. Okay? Protanopia or protanomaly, no, talagang, kumbaga, absent talaga yung isang number, no? Either 6 or 2. Ayan siya. 4 or 2. Ayan, there we go. Okay? So, yan. And same goes with this one. So, this is a good reference no, para hindi ka lang basta nagsiscore na out of, ilan ba 24 yata to? 26. Out of 26, ang nakuha lang niya ay 22, ganun. So, wala masyadong bearing kasi you have to go through each plate and interpret no, kung saan siya nagkamali para malaman mo kung ano ba talagang deficiency ng pasyente ko. Okay? So, I hope that makes sense. No? So, gets po ba? Clear? May questions po tayo? Question. Wala naman? Okay. So, please make sure to ask your questions. No? Kasi if you remain silent and you have questions, makakalimutan mo yan and baka later on, yan ay lumabas sa mga exams mo. So, sayang. Okay? Tuloy tayo. Yeah, so we're done with that. No? So you might be wondering, Doc, what about this? Ito, so D15. So turo naman, ito okay to. Well, actually, that's good. No? So D15 is a good test. Okay, this is a very good test. No? However, kung normal person yan, walang problema. Ang galing, ang ganda. Kaya lang kung low vision ng pasyente mo, imagine, no? So ang liit ng mga caps na yun. Most low vision patients, they will not see that. Okay? They will not see that. So, anong gagawin? No? So, there's a different set no, for that. So, we call that Panel Vision 16 or pwede rin si Jumbo D15. Yan, okay. So, ang pagkakaiba, no? So, si D15 most likely ay parang 12 inches long lang yung box mismo niya, ganyan. No? So, yan siya. Si Panel Vision 16, kung di ako nagkakamali, halos kasing lawak sa kapansin nitong TV ngayon, 32 inches. Ganun kahaba yung box mismo niya. So, ganun kalalaki yung mga cap na meron. No? So, para siyang mas malaki pa sa 20 pesos na coins natin ngayon. No? So, ganun kalaki. No? So, ang idea doon is mas visible siya sa mga pasyente natin. No? Mas madali nila makita. Mas accurate ngayon yung color vision assessment na makukuha natin. Then, recording same lang naman. Ayan, no? Right? So, ang D15 evaluation, normal yan kapag 0 to 1 yung pagkakamali. No? So, halimbawa, ang nakita niya is sabihin natin 1 to 6, 7, okay pa. Then, instead na 8, biglang naging 9, 8, 10,
okay lang yan. Walang problema yan. Very, very minor lang yan. So most likely kapag nagpa-test ka ulit for second trial, baka okay na yan. Protanope, deuteranope, tritanope, no? So ayan siya, lumalabas. Deuteranormal, so slight. So makikita mo yung type ng color vision deficiency, defect, and even yung severity. Depende sa gaano karami yung misalignments na nakikita mo dito sa line, sa chart natin. Yan. Alright, so here you go. Okay, so may online test, oh. That's nice. Okay, so pwede ba to? Oh, okay. Balik ka doon. Okay. Forward ko rin sa inyo to para may reference din kayo. Okay? Then, yan. Alright, so that's good. No, so ano ngayon na mas ginagamit, Doc, sa color vision assessment? No? So at first, no, for starters, you use the sabihin natin, okay, sa screening lang, yeah, sige, sure, gamitin mo siya Ishihara. Walang problema. Okay, so we don't see any problem with that. It's just that kapag low vision na si patient, maaari kasing hindi lang yun ang color vision deficiency niya. Baka may mga iba pa siyang nararamdaman o nakikita na hindi natin ma-detect, no? Kaya hindi tayo titigil lang sa Ishihara, no? So if you really think na mayroong problema sa color vision ng patient, then you proceed with panel vision 16 or jumbo D15, no? So mas okay 'yon. Okay? Kasi masyadong maliit yung regular D15 natin. Now, what if hindi kaya patient makasunod ng instruction? Masyadong complicated. Ang daming mga caps nun. Hindi niya kaya pagsunod-sunurin eh. Okay? Kadalasan kung ang pasyente natin ay bata. Okay? And gusto mo lang naman makita yung function ng kanilang color vision. May ganitong instrument. Meron tayo sa school. Actually, ang ganda nga nun sa school kasi ganito siya, instead na parang maliit lang, yung ginagamit namin sa Resources for the Blind, eto ganitong kanipis lang siya, parang isang tab lang siya. Yung sa school is iba-ibang shades, no? So buksan natin yan next face to face. So color tablets, ang idea is mix and match nila yan. So may mga magkakapares yan, and then they have to do something like this, mix and match, no? So para malaman natin kung capable ba sila of identifying colors, no, differentiating colors and matching them. Sometimes pinapaname din natin para malaman kung meron ba anything with their speech, verbal capabilities ng bata. So sinasabay na rin natin 'yon. So yan, so mostly sa bata ginagamit 'yan. So kung hindi naman ganun ka-severe yung hinahandle mo na case about color vision, gusto mo lang malaman kung functional or hindi. Another thing, kung gusto mong malaman kung anong colors yung pinaka okay sa kanya, mabilis niya na match, mabilis niya nahanap, or yung mga colors na hirap siya, no? Halimbawa, yung black, brown, dark blue, iisang kulay lang pala sa kanya, violet, iisang kulay lang pala sa kanya. Okay? In that case, ang gagawin natin is what? Lalagay natin sa recommendation, avoid placing objects with colors like black, brown, violet, blue all together. Paki-change po yung cortina, no? Different color. Paki-arrange yung sofa, wag masyado magkadikit. Brown yung sofa mo, no? Black yung cabinet kasi isang kulay lang sa kanya yan. So we call that environmental modification naman, right? Adaptation to daily living. So yun, no, during management plan, mas mapapag-usapan natin. Yeah. Alright, so questions, clarifications. Clear po ba sa atin? Yes, Hazel. Doc, yung Jumbo D15 po ba, available po ba sa lab? Philippine lab, no. In-order siya usually either Hong Kong or US or UK. Hindi po, Doc. Ibig ko po sabihin, available po ba siya sa school? Wala sa atin. D15 lang tayo. Yun. So, yeah, medyo mahirap siyang hanapin. I think bibili man, mahal niya ba? 30 plus yata, 50 plus. Parang ganoon. Okay, questions, clarifications, right?
ano daw ang pinaka-ginagamit sa everyday like low vision activity? I'd say, kasi ang madalas kasi namin mga pasyente nung ako ay active volunteer, mga bata. So talagang gamit na gamit itong color tablets. Ayan, yung color tablet na meron kami dati, naalala ko, parang dinonate ng isa naming colleague na low vision practitioner na Optorin. Galing sa Laguna yun eh. Pinagawa talaga niya. Galing nga eh. So yun. So sa pagka tayo ay nasa school na uli, no, so papa-pull out ko lahat ng mga low vision gadgets doon para mapatry natin. Okay? Alright, may questions po ba? Clarifications so far? Alright, tayo dito. Yes, that's good. Yeah. Okay. So I think this is the last one. This is the contrast sensitivity test, no? Sige, pasadahan na natin. Very important, paki-take note itong table na ito. No, I want you guys to remember and understand itong table. Gagamitin natin yan paulit-ulit. No? So, hindi lang sa assessment, even sa management. So, yung unang column is the contrast percentage. The contrast, 100% contrast ay black and white. No? So, yan. And then, you can decrease the contrast as you go along. No? Notice yung contrast sensitivity ay may value rin. No? So, mas mataas ang CS, mas maganda ang contrast sensitivity ng pasyente. For example, if yung CS is 80, then that means si patient kaya niya ma-distinguish yung objects with contrast of 1.25%. May very, very light na yun. As in, super light gray and white, kaya pa rin niya masabi na may object doon. Pero kapag ang CS ay 1, naku, wala na. Malabo yan, mahirap yan. Kasi ang kaya lang niya ma-distinguish, black and white lang. Subukan mong gawing light gray, dark gray, or whatever, gusto sa range na yon, hindi niya makikita yun. Black and white lang talaga siya. Okay? Yung third column is predicted reading speed / mobility needs. So remember this. And ito yung something na gusto kong ma-take in nyo. No? So contrast sensitivity is a very good measure for functionality sa low vision. No? So we always say na sa low vision, kailangan mo ng VA of at least 20/70 or visual field of about 20 degrees. Yes, pero kung pag-uusapan natin yung functionality, no, nahihirapan ba yung pasyente ko sa pang-araw-araw niya, mas maigi actually na sukatin mo yung contrast sensitivity niya. Okay? So, in every low vision assessment, at least for me, hindi nawawala yung CS testing, contrast sensitivity testing. Kasi doon mo masasabi kung si patient ba ay nahihirapan magbasa dahil lang ba sa VA niya or dahil poor ang contrast niya. Nadadapa-dapa siya, natitisod siya pag naglalakad siya dahil lang kaya may visual field defect siya or dahil mababa rin yung contrast sensitivity niya. Diba? So, yeah. So, I hope that makes sense. So, yung reading speed, nagko-correspond sa CS. Mas mataas ang CS mo, mas malaki ang chance na okay yung reading speed mo. Kumbaga, yung visual system will allow you to read faster. Right? Wala pa dyan yung sa visual acuity, of course. No? So, we're not talking about VA here. We're talking about contrast. No? So, maaaring okay ang VA ng pasyente mo, pero pag poor ang contrast niya, then no chance na makakapagbasa siya. Kasi hindi naman lahat ng reading material ay black and white. Diba? Hindi lahat ng reading material ay same lang ng color. No? Maaaring iba, may mga background na magugulo. So, doon pumapasok yung contrast sensitivity natin. Okay? So, yan. Right? So, yung notice, yung contrast sensitivity na 4 and 1, mobility training needed. So, at this point, hindi na talaga sila safe na magbiyahe mag-isa. Maglakad mag-isa. Kailangan na ng training. Otherwise, maaari sila makaksidente. Yeah? So, yan. Diyan na pumapasok ngayon na, Dok, nakakita pa po siya. Bakit siya nakakane? Kasi, possible na isa sa mga visual functions na talagang wala na. For example, talaga sablay na visual, for example, contrast sensitivity. Okay? Sige, clear po tayo. Kung clear, pwedeng paki-thumbs up lang para lang sure ako na nandito pa kayo. Thank you.
After this, we'll take a short break and then we'll proceed with our activity. And then bibigyan ko na kayo ng time to work on your activity. Okay? Now, there are different charts, no, for CS. No? So, kapag kabata, syempre, hindi ka magbibigay ng numbers, letters, kung hindi pa sila ganun ka-familiar. And on top of that, gusto mo yung procedures mo ay child-friendly. No? So, para lang naglalaro kayo. No? So, yan. So, you have Hiding Heidi and Mr. Happy. So, sa akin, mas gamit ko si Hiding Heidi. So, yan. So, same na target yan. Walang pinagkaiba sa arrangement sa mukha. No? Lahat yan pare-parehas. Nagkakaiba lang sa contrast niya. No? Starting with 100, all the way down to 1.25%. Ganun ka, ganun kalaki yung range niya, no? So, meron kang test plate yung 100 and then meron kang blank plate, no? So, ang gusto mo lang malaman diyan, tuturo lang ni patient, nasan si Heidi? So, yan. Meron tayo sa school niyan. No? Demonstrate natin yan kapag tayo ay in face-to-face session. The other one is what we call yung VISTEC, no? So, ito meron din daw sa school nito. Before kasi nakikita ko pa pero ngayon hindi ko na napapansin ko nasaan. This is good for regular patients, no? So, kung normally sighted naman, walang problema, no? Kasi ito, nagre-require din ito ng acuity eh. Kasi kung no, if you have your digital VA charts, no? So, kung meron man sa inyo may private clinic or may practice ang family. If you have digital VA charts, no, may mga settings kasi yung iba na merong contrast sensitivity testing din. No, pwede nyo i-try yan. So, ito gumagamit ng sinusoidal waves, no? So, yung mga gratings na yan, no? So, iba-iba yung position, iba-iba yung distance from one another, no? So, kailangan lang identify ni patient yung patterns. And then, habang tumatagal, habang pumupunta dito sa right side, nawawala rin yung kumbaga yung contrast din niya halos unti-unti rin. Siya. Until hindi mo malaman kung black ba yan or meron pang patterns or wala. So, that's how it works. Now, for low vision, hindi natin masyadong na-utilize. Why? Kasi to begin with, yung kanilang VA ay talagang bawas na. No? So, depende sa situation. But in most cases, what we provide is yung Hiding Heidi or this one. No? Itong Leia numbers na to. Here, you have a fixed target. No? 10M lang yan. Lahat. No? So, you start with 2 meters and then maaaring lumapit kapag talagang hindi kita. Kailangan mo lang indicate kung saan yung distance nun. Okay? So, we have this sample. No? So, tignan ko lang kung meron si school na sa sariling sample. But if not, meron naman ako sa akin. Very important then to note yung distance dito. No? Kasi kapag hindi ka aware kung paano gamitin, paano interpret, sayang yung effort mo in using these tests. No? So, mahirap yun. Baka mamaya nasa clinic na kayo. Tapos na kayo sa subject na low vision. Hindi nyo pala naintindihan maigi. Tapos may pasyente kay low vision. Paano na? Yeah? So, kawawa yung pasyente nyo. Magtatagal siya doon sa clinic kasi nga, hindi nyo ma-identify nung gagawin. The last one is the Pelly-Robson. So, sa Pelly-Robson, one of the popular charts. No? So, ang idea dito is we have the letters. Now, per line, nag-iiba, nag-decrease yung kanyang contrast. Ang challenge is, gusto mong malaman hanggang saan yung kayang ma-identify, mabasa ni patient. And there will be some recordings along with that as well. Okay? Any questions so far? Any clarifications? Meron po ba? Wala pa namang quiz today, right? But letting you know that next week probably baka may quiz tayo. So, any questions, clarifications, violent reactions? So far, wala pa naman po, Doc. Okay. Sige. So, ganito. Now, let's take a break muna. No? So, let's be back at after 15 minutes. No? And then, proceed tayo with some samples. No? So, papakita ko lang sa inyo yung mga cases, actual cases. And then, from there, yung activity natin for the day. Okay? See you guys after 15. Thank you. Okay, Doc. Thank you po.
Pinuntahan ko ang Bench Depot kung saan ang mga items ay bagsak presyo. Bago. Okay, are we all back now? Alright, paki-thumbs up lang po kung balik na dito. Nandito na tayo sa class. Like more than na yung 15 minutes, okay? So let's continue. After this, I will send the file no, for your activity today and then give you instructions para dun sa reading activity due next meeting, okay? So may mga papakita lang ako mga images. These are sample patients no, from different places. Sila yung mga usual sa mga missions ko before with resources for the blind. And you will notice na iba-iba yung mga conditions nila. No? So may mga bibigay lang akong samples and then the rest will be
in your activity. So nagbigay ako ng 10 samples doon sa activity nyo. No? So you just have to identify them. Okay? So first example, let's say may mga patients during dun sa mga missions na obvious yung mga abnormalities sa eyes, no? Obvious na may deviation, obvious na may scarring, may mga opacities, no? Pero meron iba rin naman na hindi yun ang condition nila. No? So for example, this one. Pakita ko lang, ha? So I think ito matagal na to, like way back pa 2016 something. Ganun na siya katagal. Teka lang, ha? So tingnan natin kung ayaw. Okay, hold on, ha? Baka pwedeng i-download mismo. Okay, ayaw niya. Right, let's put another one. Lang guys, wait lang. Give me a moment. Niyan ko lang siya. Tignan ko lang kung ano meron. Kasi yung mga photos, hindi... Ayaw niyang ma-share. Okay. So anyway, so bigyan ko na lang kayo ng narrative dito. So may mga patients tayo na, again, obvious yung kanilang abnormality sa eyes, no? So sa mga points na to, usually ang ginagawa natin is tinatanong natin may abstract na ba sila, no? So clinical abstract or medical document from the ophthalmologist. Bakit? No? So you want to check whether yung condition ba ay progressing or stable, no? So gusto mo malaman kung meron bang something na magbabago most likely after a few months, kasi kung meron, then we have to anticipate that. Kung wala naman, we can proceed with our management plan. No, kasi may mga cases, halimbawa, binigyan natin ng glasses without checking na, ay, nako, yung vision pala nito nagde-deteriorate na. After 3 months, babalik yung pasyente, malayo na yung grado niya doon sa binigay mo. So that's something na you have to anticipate. Others, no, may mga pupunta na parang na-aksidente yung mata, no? So in cases like that, you have to consider, ano kaya to? Ocular emergency ba ito? No? So ito ba ay something na kailangan pupunta ng hospital si patient? No? So yun yung mga questions na unang-unang gusto mong itanong sa sarili mo, no? Kung kailangan ba. So doon din papasok ngayon yung iyong judgment, no? Yung clinical judgment mo kung on point ba siya. Kasi kung halimbawa, hinayaan mo, sige, week ka na. Yun pala, meron pala ongoing infection or yung kanya palang eyeball ay na-pierce ng isang object, no? Nabutas pala yung kanyang eyeball. So, pinauwi mo. No? So, dalala siya. So, dun papasok yung mga screenings like you check the pupil reaction, you check the visual acuity, if possible kung meron kang ophthalmoscope, you check the fundus as well, no? So para lang sure tayo na before natin i-let go si patient, talagang dumaan siya sa atin, no? And here, these are all MDVI cases, no? So, reminder lang, when taking photos, videos of your patients, make sure that you let them sign a form, a waiver, no? Kasi ngayon meron tayong Data Privacy Act. Hindi na pwede na basta-basta kinukuhaan ng information yung mga pasyente natin, lalo na yung mga bata, no? Kasi wala silang control over that, no? Hindi nila na control kung whether gusto nila, ayaw nila, or pwede or bawal yung information na ilalabas. So, reminder lang, no? Kasi ayaw natin na malagay kayo in a tight spot wherein baka may magreklamo na parent or group na hindi dapat itong batang to nasa photo or what, no? So to avoid that from happening, before you proceed with your assessment, better na meron tayong consent form and Data Privacy Act na agreement,
no? So, pagka kayo naman ay namasyente, no, sa finals, meron naman yan, don't worry, no? So, we'll do that. So, balik tayo, no? So, these cases are all MDVI, no, for different reasons. Hindi porket MDVI, sabi nga natin, ay pare-parehas na. First example is this. Medyo stretch lang yung video. But you can see, no, na yung itsura pala ng eyes ng pasyente. Ano napapansin nyo doon sa mata niya? Sobrang Ano ba liit po yan? sobrang liit po ng palpebral fissure niya, Dok. Okay, little palpebral fissure. Ano pa? Dok, parang may Go ahead, sige. redness. Yung pinaka-leads niya. Parang Lids. yung leads niya. Oo, parang inflamed yung eyelids niya, no? Parang blepharitis niya actually, no? Sige, meron pa, Hazel. Dok, yung distance po between sa two eyes po, mas malapad po sa normal. Okay, yan, possible. No? Actually, itong sa mga samples na meron tayo, sige, may mapapakita pa ako sa inyo. Ayan, so possible telecanthus, yeah. Pero kung ma-notice nyo guys, not just with this one, but even in other cases, pansinin nyo yung sa mga may Down syndrome, no, yung kanilang eyelids, no, possible na inflamed yan, no, possible para namumula. Another case, pero not as severe as the first one, pero pareha sila may nystagmus. As in, grabe, endentropia. Pasok na pasok talaga yung mata nito kung makikita nyo lang yung, yan o. Yan, kita nyo, pasok na pasok dalawa See? So, ito ay nasa isang SPED center lang. So, imagine si teacher, kailangan niyang i-handle tong iba-ibang cases na ito. No? So, gaano kahirap yun. This one is hindi naman sa katulad ng dalawang example natin, but here, no? Parang ano mapapansin niyo sa eyes niya? May napapansin kayong kakaiba? Yung size, Dok, ng Alin, sorry? yung size ba, yung right eye niya parang masyadong bulge. Okay. Good observation. So, parang naka-bulge yung right eye, no? And then, etong bata, no, aside from visual impairment, no, hindi rin siya masyado nagre-respond, no? So, nakatingin lang siya, ganyan. No? So, hindi mo masabi kung magsasalita siya or hindi. So, yun yung medyo nagpahirap dun sa assessment kasi syempre challenging yung mga cases na ganyan. And last one is this, no? So, ito, if you will notice, yung kanyang age, no, ay nasa around, if I'm not mistaken, late 20s or 30s na itong patient natin. Nasa SPED center pa rin siya. May learning disability. And among the patients na na-handle ko nung araw na yan, siya yung pinaka hindi nagre-respond talaga. As in, nakaganyan lang siya. So, kahit anong usap mo, actually yung video, pinapakita ko yung blue ball pen sa kanya, no, kinukuha natin yung attention, pero walang reaction from her. No? So, yan yung pinaka, nun. Try natin baka ma-open pa. Wala Weird. Yes, sorry. May questions po ba? So, yan yung mga other cases. So, sila yung mga magiging sample sa activities nyo later. Again, ang kailangan nyo for the activity is list down kung ano yung mga nakikita nyong abnormalities or something unusual, something not normal dun sa mata ng pasyente, sa paningin ng pasyente. I mean, nakikita nyo ba na may opacity? Nakikita nyo ba na may tropia? Nakikita nyo ba na naka-bulge yung eyes, nalubog yung eyes? Okay ba yung palpebral fissure and things like that? So, yun yung ilalagay nyo, ha? And then lastly, merong point doon na nakalagay. Send ko na siya now, ha? Lagay ko na sa Facebook group natin. Lastly, ang ilalagay nyo, ano kaya yung possible cause or condition na meron yung pasyente? Diba? So after dun sa observation nyo, oo, so naka-bulge yung kanyang mata. Okay, so what? Ano ngayon tingin mo yung problema ng pasyente natin? Ano kaya yung condition niya? Yan, di ba? So send ko na ito ngayon sa sa Messenger, right? And then I need this on or before 1:30 today, 1:30 PM end ng ating
class, no? So bibigyan ko kayo ng time. Of course, there will be break by 10 to 10:30, no? Pero you may consume the rest of your time sa laboratory to do this. Okay? So pakita ko na rin para rin clear sa atin. So ito yung marireceive niyo na file, right? So instructions. Check each of the images and provide your initial observation. Note abnormalities in the eye and the surrounding area. Indicate what the abnormalities are, and lastly, provide the possible cause or condition of the patients. Yeah, so yun lang. Okay, so send ko na siya sa sa messenger group natin. Okay, let me know if na-receive na. Okay, so sending na siya now. Now, for the last activity, no, so this will be due next meeting na. Right? So this is a reading activity. I-share ako ng screen. Okay. Alright. So yan. So pakita ko lang uli hindi yata na-share kanina. Sorry. Yan. So ito yung activity na marireceive nyo. Right? So ayan siya. Again, yan. So March 6, 1:30 p.m. on or before your submissions, right? So, check nyo yung bawat sample, sabihin nyo kung ano yung abnormalities na nakikita, no? So, nakalagay lang as 3 points yan, pero kung madadagdagan nyo pa, marami pa kayong makikita na something unusual din, yes, please, no? So, challenge yourselves and include, no? Yung pinaka-last na point, possible cause, no? So, ano kaya ang nangyari dito? Ano kaya yung tentative diagnosis mo? Right? So very important sa atin as clinicians, no, to have that tentative diagnosis, no, to develop that. Kasi kapag wala kang tentative diagnosis habang ikaw ay nag-assess, later on, kailangan mong i-consider, no, yung mga bagay-bagay na hindi mo alam kung saan ka magsisimula. So kung anong malinaw na condition ni patient. So having a tentative diagnosis will allow you to check, no, ano ba yung mga tests na kailangan ko for my patient. Okay, so the next activity, this is a reading activity. Okay, habang nag-uusap tayo, lagay ko na rin sa next meeting is March 13. So, ang reading activity natin, low vision manual, right? This one. Okay, and then read section 2. Okay, so sa section 2 natin, meron tayong 4 chapters, right? Yung manual itself, sa totoong libro, maliit lang ito. Kung makikita mo, very handy lang, maliliit lang yung text sa nakalagay. So, mabilis lang siya. Ang kailangan nyong gawin is basahin yung buong section. Okay, so you have 4 chapters in total. If you can't read it in one sitting, no problem. Meron kayong buong linggo to do that. Or if you want, you can actually do this right after this activity. Walang problema sa akin. Anong output, Doc? Anong kailangan naming ipasa? Okay, so after reading the chapters, no? So what you need to do is provide at least 5 questions and answers, no? Per chapter. Total of at least 20 questions, answers. Okay? So this activity is worth 50 points. Okay, so if you manage to complete yung 4 chapters and then provide 5 questions each, then you will get the full 50 points plus kung kayo ay makakapagbigay pa ng extra questions aside from 5. Halimbawa, each chapter nagbigay ka ng let's say 7 questions in total. No? So meron kang plus 2 points for each, 2, 4, 6, 8. Meron kang plus 8.
Okay, yung plus 8 points pwede natin gamitin to other activities. So, halimbawa, ikaw ay hindi naka-attend na isang activity or ikaw ay medyo kulelat sa isang activity. So, pwede yung mag-act as buffer, no? O pwede yung mag-act as pandagdag para hindi ka makakuha ng low score. Alright? So, again, ang due date nito is next week, March 13, 2024. And dapat lahat ng entries should be available on or before 8 a.m. Okay? So, just enough for us to go over each one of them na para kumbaga maano natin, ma-assess natin. Submit your work in Word or PDF format. And then, of course, send them to my email. Okay? Any questions? Clarifications po. Any questions? Clarifications? Okay, sending pa yung document. Let me resend, ha? Hold on. Hindi nag-send yung Word document kanina. Sorry. Sending it again. Okay? Sige, paki-confirm kung na-receive na yung reading activity and yung CLV lab activity. Kung visible na sa end nyo. Yes, Doc. Sa akin meron na. Yes. Okay, meron na. Okay, very good. Now, all right. So, we've covered everything today, no, as scheduled. May questions ba kayo before I let you go? So, the remaining time until 1:30, no, so of course you take a break. But the remaining time, you may use that in working on dun sa inyong laboratory activity. Hazel, yes. Doc, pwede po bang humingi ng extension para dun sa lab activity? Bakit? Ano meron? Kasi po, pabiyahe po ako papuntang school. Okay, anong extension ang tingin mong okay sa'yo? Kasi magche-check pa ako ng papers eh. Anong oras ang ko okay sa'yo? Doc, Hazel. Anong oras? Huwag na lang Sige, po bigyan mo pala. ako ng Ano oras. na lang. Okay Ha? na po pala. Okay, sige, ganito. Babiyahe ka. Saan ka ba galing? I mean, lugar. Baka sabihin mo bahay. Saan lugar ka galing? Po, okay na lang po, Doc. Magpapaano na lang ako. Thank you po. Sige. Extend ko na rin. Okay lang, no problem. Para lang sure ako na, na makahabol lahat. Right? So, I will be extending this up until 5 p.m. Okay na yan? Good? Thank you po. Alright, Yes, Doc. welcome. Sige, magsasabi lang kapag may mga ganong mga requests. No, wala namang problema. If kaya naman then why not? Right, so sige, extending yung due date natin for the reading activity. I'm sorry, not for the reading activity. For the lab activity, no, until 5 p.m. today. Okay? Reading activity natin po ay due until next week, 8 a.m. Wednesday, rather. Okay? So, pakisigurado lang po na masubmit. Okay? Let me know if may tanong. Meron pang gustong itanong, linawin before we end our session today? Doc, yung reading manual po, hindi pa po naka-upload, Doc. Okay. Hindi pa ba na-share sa inyo yung material before? Wala ba sa ano? Okay, hold on. Before nyo na sinasabi. Ayun na po ba yun, Consent Doc? ako Yung dati, pinakauna nyo po sinend? Yun na po ba yun? Yeah. Okay. Punta kayo doon sa messenger natin, tapos sa files. Ayun, nandoon. Andun. Ayun. So, yung low vision manual. Ayan, uubusin natin yung book na yan until makaabot tayo ng final. So, unti-unti lang. Okay? Clear tayo? Clear na po, Opo, Doc. Doc. Okay, last na lang ha before I let you go, yung mga kaninang wala, siguraduhin ko lang na nandito or wala. Right? So, yung rest is okay na ako. Please say you're here ha, if you're here. David, Isaac, Baluso. David, Isaac, Baluso. Ay, okay, nag-message siya. Alright, sige. Sports Vision. Sports Fest, no?
Okay. Beverly? Grace, Beverly? Not here? Okay. Ricardo Canlas? Ricardo Canlas? Not here? Okay. Okay. Let's see. Hazel? Hazel? Joy? Okay, you're here. Thank you. Ivy Joyce? Evite, Ivy Present Joyce? po. Okay, you're here now. Okay, Dawn Aubrey? Present po, Doc. Okay, you're here. Femi? Femi Present Ann? po. Present po, Doc. Okay. Sige, thank you. Rovin Akron? Rovin Present po. Akron? Okay, Present po. thank you. Torres Pinil? Present po. Torres? Okay, thank you. And lastly, Catherine Jane? Ay, Doc, kanina Catherine.